Hello po, kamusta po tayong lahat? Kamusta po yung mga nagdaang ulan? Meron bang binaha? Wala, no? Praise God. Tayo ay naitawid ng Lord sa bagyo na yon. Na isang linggong walang pasok. Masaya ba ang mga kabataan sa isang linggong walang pasok? Hindi daw nakita si Crush. Tapos wala pang baon. Ayan, so good afternoon. Binabati ko din po yung naka-live po tayo. Binabati ko po yung mga naka-tune in sa ating page. Mapagpalang hapon po. Ay, sorry. Excuse me po. Okay. So, are you blessed today? Amen. So, sige, let's pray muna before we receive the message of the Lord. Father God, we thank you for this afternoon. Thank you so much, Lord, na tunay nga napakabuti mo, Panginoon. Tunay nga kung anong sinabi mo, ay siya nga nangyayari sa aming buhay. Thank you, Lord, that we were healed. Thank you, Lord, that we are well provided. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, that you brought us here together, Panginoon, to listen sa good news, Panginoon, na dala-dala ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga bukas na puso at isip ng aking mga kapatid, Lord God, na laging handa, Lord God, na tumanggap ng iyong gospel, Lord God, ng pagpapala ng iyong mensahe sa amin sa mga oras na ito. Holy Spirit, have your way today. Minister to us. Thank you, Lord. We praise you in Jesus' name. Amen. Okay, so ang gusto ko pong ibahagi ngayon is ang mensahe po ni Lord sa atin is to keep our eyes fixed on Jesus. So, brief introduction lang, no po. Ano ba ibig sabihin ng keeping your eyes fixed on Jesus? Ano ba ibig sabihin ng keep your eyes on? Ibig sabihin po nito ay ituon natin ang ating paningin or bigyan ng higit na atensyon ang Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin sa other word po is focus, meditate, or laging isaisip. Pamilyar po ba kayo sa kasabihang what you focus on expands? Ibig sabihin po nun kung ano yung pinagtutuunan mo ng atensyon mo, kung ano yung iniisip mo lagi, kung ano yung focus mo, yun po yung lumalaki. Yun po ang nagkakaroon ng buhay sa atin. Yun ang nagiging reality po natin. So naalala ko lang po sa Bible po, ang ibig sabihin lang po nung what you focus on expand is sa Proverbs 23 verse 7. For as he think in his heart, so is he. So ibig sabihin kung ano yung lagi mong iniisip, yun magiging ikaw. So yun din ang magiging buhay mo. Yun ang lalakaran natin. So kasi yun yung mas lumalaki. So keeping our eyes or fixing our eyes on Jesus, meaning giving attention or keeping our eye on Jesus. Give attention kay Jesus sa mga pangako niya, sa mga ginawa niya, sa mga mabubuting mensahe niya sa atin. Ibig sabihin po niya, na example po niyan, parang yung tumingin tayo sa magnifying glass. Diba? Ano man yung silipin natin sa magnifying glass na maliit, lumalaki. So yan po yun. At may kapangyarihan po yan sa buhay natin kung ano po yung lagi nating tinitingnan. Kung ano po yung lagi nating iniisip. At ang gusto ko pong ibahagi dyan na ang naisip ko po dyan talaga, I'm so blessed, doon sa story po ni Peter na naglakad siya sa tubig kasama ng Panginoong Hesus. Nung si Jesus ay nakita nilang naglalakad sa ibabaw ng tubig. Actually, 3 account po yan na si Jesus, na naka-record sa Bible na si Jesus ay naglakad sa tubig. Sa Mateo, sa Lucas, at sa John. Pero sa Book of Matthew lang po natin makikita na mention na si Peter ay naglakad sa tubig. Sige po, basahin natin. Samahan niyo po ako magbukas ng Bible niyo. May mga nagdadala pa ba ng Bible or cellphone na lang, Bible app? Sige, buksan po natin. Matthew 14, verse 22 to 33.
Immediately after this. Ayan, meron na agad after this. So, ibig sabihin po, ang background po nito ay kung nandito kayo last Sunday, shinare po ni Pastor Rick ay about Matthew 14 din po, kung saan nagpakain si Jesus ng higit sa 5,000. So parang nakasiris tayo doon sa chapter, no? After feeding the 5,000, ito naman po ang leading sa atin ni Lord, na Jesus walks on water. So pinapakita lang po sa atin ni Lord ngayon, yung mga himala o yung mga kaya niyang gawin sa sitwasyon. Amen? So sige, basahin natin. Immediately after this, Jesus insisted that his disciples get back into the boat and cross to the other side of the lake. While he sent the people home, after sending them home, he went up into the hills by himself to pray. Night fell while he was there alone. Meanwhile, the disciples were in trouble far away from land, for a strong wind had risen, and they were fighting heavy waves. About 3:00 in the morning, Jesus came toward them walking on the water. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified. In their fear, they cried out, "It's a ghost!" But Jesus spoke to them at once. "Don't be afraid," he said. "Take courage, I am here." Then Peter called to him, "Lord, if it's really you, tell me to come to you walking on the water." Verse 29, "Yes, come," Jesus said. So Peter went over the side of the boat and walked on the water toward Jesus. But when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. "Save me, Lord," he shouted. Verse 31, Jesus immediately reached out and grabbed him. "You have so little faith," Jesus said. "Why did you doubt me?" Verse 32, when they climbed back into the boat, the wind stopped. Verse 33, then the disciples worshiped him. "You really are the Son of God," they exclaimed. Ayan. So sa Matthew 14, so ang gagawin po natin ay hihimay-himayin po natin verse by verse ang mensahe na ito, ang storya na ito, at tingnan natin kung ano po yung makikita natin or kapupulutan natin ng aral. At makita natin kung ano ang implication at application nito sa ating buhay. Sa Matthew 14, verse 24 to 26, "But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary." So sila po ay nasa loob ng bangka, at sa loob po ng bangka ay sa labas ng bangka, mayroong malalakas na alon at malakas na hangin. So, kasi po ang dinadaanan po nila ay yung Sea of Galilee. At sabi po doon sa history po ng Sea of Galilee, lagi po itong may bagyo. Bigla-bigla na lumalakas ang hangin, ganyan, at tumataas ang mga alon. Now in the 4th watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost." And they cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer, it is I. Don't be afraid." So nasa loob po sila ng bangka. Ang bangka po, it represent our comfort zone. Ito po yung safe place natin na, at yung pong mga winds and waves, yan po yung mga pagsubok ng buhay. Kung i-apply po natin sa realidad natin. So nasa loob po sila ng bangka. At malamang po dahil gabi na, nung sila ay sumakay ng bangka, pag gabi na, so inabot na sila ng gabi, ang sabi po, habang nasa loob sila ng bangka, syempre kabado na yung mga disciple, malalakas yung alon, malakas yung hangin, tapos bigla may makikita ka doon sa dilim na naglalakad na tao sa ibabaw ng tubig. Kaya napasigaw sila, "It is a ghost! Multo!" Diba? So parang nakakita pala sila ng multo. Pero sabi ni Jesus, "Huwag kayong matakot. It is I."
So kalimitan po, ganun po tayo. Dahil po sa takot, marami na po tayong mga alalahanin doon pa lang sa loob ng boat. Meron na tayong talagang takot, meron tayong mga alalahanin sa buhay kahit nandun tayo sa comfort zone. How much more pala kung nandun po tayo sa labas ng comfort zone natin. Naalala ko, ito po yung reality. Ito po yung reality talaga na tayong mga tao kahit nasan man, di tayo mawala sa atin yung pag-aalala. Tapos, andon si Jesus, nakita nila, napagkamalan pa nilang multo at natakot sila. Pero ang maganda sa Panginoon, sabi lagi dyan, but immediately, nagmamadali si Jesus, nung nakaramdam sila ng takot sa loob ng bangka, which is their comfort zone, ay dali-daling sinabi ni Jesus na, huwag kayong matakot, ako lang to. Hello, ako lang to. Parang ganon. So, naalala ko lang po ang pagsakay ng bangka. Nung po kami nagkalagwas Island, meron akong mga kasama dito. First time ko pa naman sumakay ng bangka. Tapos ang layo-layo po nung Calagwas Island doon sa pinagmula namin. Ilang oras yung ating, 2 oras halos kami nasa bangka para makarating doon sa Calagwas Island. And after po, isang naging pasya po namin, mag-uwian lang kami. After po namin dumating yung 3:00 ng hapon, dito 3:00 ng umaga, nagulat sila kay Jesus na naglalakad sa tubig. Doon po, 3:00 ng hapon kami umalis. Hindi pa po kami nakakarating sa gitna ng dagat. Nasira po yung propeller. Padilim na din po yun. So nakakatakot, nakakakaba. Nasira ang propeller. Ay yung Calagwas Island po, wala pong signal doon ang mga cellphone. So paano makakahingi ng tulong yung mga staff ng bangka, di ba? Tapos wala pa silang flashlight. At ayun na nga po, inabot na po kami ng dilim. Grabe po, nakakatakot po pala talaga na nasa gitna ka ng dagat dahil puro dilim lang ang makikita mo. Kung wala kang cellphone, salamat sa cellphone, may konting liwanag. Tapos lumalakas po talaga ang alon. Paggabi yata talagang lumalakas ang mga alon. How much more po yung alon sa Sea of Galilee? Kasi bagyo yun. Malakas pa ang hangin. So ako po, bilang baguhan sa pagsakay ng bangka, talagang natatakot din po, kinakabahan ako, pero tahimik lang ako. Kinakabahan ako. So parang, pag nandun ka na, akala mo safe ka na pag nandun ka na sa loob ng bangka. Akala mo, eto na talaga yung comfort zone, wala nang challenges. Pero sa totoo lang po, may mga kinatatakutan tayo. And paano kami nakaalis doon? Parang inano lang kami ng alon, siguro may nagsasagwa ng mga staff kasi nasa unahan kami, ganyan. Pero ang tagal po naming nakarating po talaga at talagang nagpapanik sila kasi wala silang makita, baka sumayad kami na doon sa mababaw. Di ba pagkabangka, hindi sila dapat na umano sa mababaw. So yun, nakakapanik pa yung mga sigawan, nakakakaba. Pero alam nyo po, nakaraos kami doon. Napagtagumpayan namin yon, yung tipong takot na ako, na baka iniisip ko, alam mo yun, na ma-magnify mo na yung sitwasyon, nakikita mo na mas malaki na yung sitwasyon mo, kaya nadadaig ka na ng takot kung ano-ano na ang naiisip mo, kaya yung mga disciple, sa lakas ng alon, sa Sea of Galilee, hindi na nila naalala yung miracle na ginawa ni Jesus doon sa pagpapakain sa 5,000 na hindi nila naisip na si Jesus yan kasi kaya niya yan talagang lumakad sa tubig. Dahil nakapagpakain nga siya ng 5,000, higit sa 5,000, di ba, na tao. So dahil nga po, meron na rin silang takot, troubled na din yun, troubled mind na rin sila at nakikita nila yung paligid nila. Pati si Jesus, ang tingin nila, multo na. So nagkakaroon po ng iba tayong pangitain dahil sa ating sitwasyon. But you know how big the love and grace of God. Kasi kahit napagkamalan siyang multo, sabi dito, but immediately Jesus spoke to them saying, "It is I." Nagmamadali siya, sinabi niya, para kumalma ang mga disciple na ako to. So for me, sa verse na to, nakikita ko na the Lord will meet us where we are. Kahit nasa loob tayo ng bangka, and later on, mamaya nasa labas ng bangka, the Lord will meet us where we are.
Ipapakilala niya sa atin ang sarili niya at ipapakita niya kung ano ang kaya niyang gawin. So nang malaman nga ni Peter na si Jesus yun, nawala po ang takot niya. Nung malaman ni Pedro na si Jesus pala yung naglalakad, nawala ang takot niya at napalitan ito ng pananampalataya, lalo sa Panginoon. Nag-stir up yung faith. Dahil na-focus po ang paningin niya doon kay Jesus. Nawala na po ang focus niya doon sa malalakas na alon at malalakas na hangin. Kaya naman, nagkaroon na po siya ng desire na samahan si Jesus sa paglakad sa ibabaw ng tubig. Matthew 14 verse 28, ang sabi po dyan, "And Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water." Napansin niyo po ba kung ano ang pagkasabi ni Pedro? Sabi niya, nagpapaalam po siya. Sabi niya, Lord, kung ikaw po yan, utusan mo ko na samahan kita dyan sa tubig, na maglakad dyan sa tubig. So parang sa akin, nagkaroon bigla si Pedro ng desire because he kept his eyes on Jesus. Kasi nakafocus siya kay Jesus. Ganun po nangyayari kapag nakafocus tayo kay Jesus. Kasi 'di ba, kung ano yung tinitingnan mo, yun po yung lumalaki. Hindi mo na nakikita na malakas ang mga alon, tapos may desire kang samahan siya dun sa malakas na alon, maglalakad ka pa. So ang nakita ko po doon, yung desire ni Peter. Pero, ang isa pang nakita ko, kahit excited siya doon sa desire ng puso niya, nagpaalam po muna siya. So napakaganda, di ba? Tayo po ba, pag may gustong-gusto tayong gawin, nagpapaalam ba muna tayo kay Lord? Most of the time, aminin natin, hindi. Because we think we own our life. We know, and we think so smart. Parang ang smart ko, alam ko nang gagawin ko, kaya ko nang pagdesisyonan to. Hindi na ako mag-aalala. At excited na akong gawin yung mga plano ko. Si Peter, ang nakita ko dito, kahit excited siya, kahit may desire siya, dapat lumundag na agad siya, di na siya nagpaalam. Ay, pupunta rin ako doon, nakakalakad si Jesus doon. Punta ako doon. Hindi po, nagpaalam siya. Hindi po siya agad-agad lumundag. Bakit po kaya siya nagpaalam muna? Kasi hindi po siya nakafocus doon sa desire talaga. Nakafocus po siya kay Jesus lang. Kaya every time may gagawin, pag po tayo nakafocus sa Panginoong Yesus, nakafocus sa promises ng Lord, every time may gagawin tayo, si Lord yung partner natin. Si Lord yung kakausapin natin. May ilan lang akong kakilala na ganoon. Na bawat galaw niya, Lord, okay ba to? Naghihintay muna siya ng confirmation ng word ni God. Sabi kasi sa Psalm 37 verse 4, He will give the desires of our heart. As we keep our eyes on Jesus, that also means we delight ourselves in Him. Kasi sabi diba sa Psalm, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. And that desire, yung desire po ni Pedro na yon, actually coming from Jesus. Naalala ko lang po tungkol sa desire. Ako po, personally, yung mga nangyayari sa buhay ko na magaganda ngayon, desire ko po yun. Dinidesire ko muna ang isang bagay. And I believe that desire coming from the Lord. Kung nagpipreach po ako dito, I believe it is God's desire for me, which I agree on His desire for me to preach in front of you. Kung wala yung desire na yon at may nagsabi sa yung mag-preach ka pero wala kang desire, wala namang magagawa. 'Di ba? You will only do things because you desire to do it. It is in your heart. And mayroon po akong kaibigan dahil siya po ang kilalang-kilala ko talagang, lagi ko siya nakakausap. Nakita ko po kung paanong yung desire ng puso niya, yung
pag-focus niya, pag-focus niya sa Panginoong Yesus through reading the Bible, si Sis Heidi, nakita ko yun sa buhay niya, na binibigay ng Panginoong Yesus, ng ating Diyos, ang mga desire ng puso niya. Kahit napaka-busy niya, may business siya, hindi nawawala sa kanya ang pagme-meditate, pagbabasa ng Bible early morning. Ever since she became a Christian, nagkaroon na siya ng habit of reading the Bible. And every time meron siyang big decision na gagawin, bibili siya ng property, magtatayo siya ng bagong negosyo, papasok siya sa bagong negosyo, nagpe-pray muna siya, Lord, kalooban mo po ba to? Baka kasi ako lang to, Lord, baka, alam mo yon, impulse lang, feelings lang, na-excite lang ako. Kasi kaya tayo nagko-confide kay Lord, kasi gusto nating maging matagumpay tayo kasi masarap yung may partner ka, lalo na kung si Lord ang kapartner mo. Success po ang dulot nun. Walang sorrow, walang nananakaw na magagandang moment sa'yo. And later on, dahil sa kanyang lifestyle na pagbabasa, pagme-meditate, hindi niya yung ginagawa para i-bless siya ni Lord, of course. Ginagawa niya po yon para makatulong sa sarili niya. Yung pagbabasa natin ng Bible, tunay naman talaga na hindi tayo maliligtas sa pagbabasa natin ng Bible. Only Jesus can do that. Pero kaya ka nagbabasa ng Bible for yourself talaga. For you to be equipped, for you to know what to do. Diba? For you to have wisdom, knowledge, and understanding. Kasi ito po talaga ang karunungan Andito po yung pagiging successful. Sinabi sa Joshua yan. Meditate day and night ang kanyang mga salita at tayo ay magiging successful. So si Sis Heidi po, nakita niya na lang yung sarili niya. Nandun siya sa mga Bible study na dati naman hindi ganun ang kanyang buhay. Nakita niya na ngayon ang sarili niya na kasama siya sa mga ministry. Kasama na namin siya sa Gideon's International Ministry, kasama na namin siya sa Refreshing Ministry, kasi naging desire na ng puso niya ang mga gawaing makadiyos. Hindi na, wala na, yung mga nakatingin lagi sa Panginoong Hesus, nawawala na ng appetite sa mga marites, sa mga gawain na makamundo. Ang gusto natin, mga gawaing makadiyos na. So ngayon po, naging facilitator na rin siya ng Bible study, nagiging speaker na rin natin siya, at soon, magpipreach na rin po siya. So kita niyo po, pag po tayo nakafocus kay Jesus, ang gagawin natin yung ginagawa na rin ni Jesus. Gusto niyo ba yon? Ayaw? Gusto natin yon. Kasi ang sarap po, priceless po when you are in the will of God. Si Lord kasi ang bahala sa atin. Amen? So sa Matthew 14:29, sabi po dyan ni Jesus, sumagot si Jesus. Sabi ni Peter, Lord, kung ikaw po yan, sasama ako sa iyo dyan, payagan mo kung sumama sa iyo dyan. And he said, come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. So yun, sabi ni Jesus, come. Meron ng invitation. Ibig sabihin po, may hawak-hawak na salita na. Si Peter, may confirmation na yung desire ng puso niya na talaga nanggaling yun sa Panginoon. Amen. So, alam niyo po, sometimes to know the will of God, hindi kinakailangan ng audible voice ni Lord. Baka magulantang tayo kasi sabi ang boses ni Lord parang kidlat at kulog. Baka nervyosin tayo, lumilindol, yumayanig. Hindi natin kailangan ng audible voice ni Lord. Kahit gustong-gusto ni Lord na kausapin tayo noon, pero alam ni Lord that we cannot contain Him, di ba, yung voice niya. At hindi rin kailangan laging may exact verse from the Bible. Most of the time, it is the voice of the Holy Spirit in us. Ramdam ko yun. Ako po, alam ko, pag ako po, talagang ang Holy Spirit, naniniwala ko, naninirahan sa akin. Kasi sinabi naman po yun ng Bible The Spirit of God dwells in us. Naniniwala po ako kasi every time ako naguguluhan, every time meron akong hindi makita, kinakausap ko ang Holy Spirit. Kasi He knows all things. Di ba? Lagi ko sabi, Lord,
Gaya nung anak ko si Ace, nanonood ng TV, di niya alam kung saan niya binaba ang remote. Sabi ko, di ba nasa iyo? Hanapin mo lang, andyan lang. Tapos talagang parang magwawala na siya. Mami, wala talaga, wala. So sabi ko, sige, tanungin natin sa best friend ko. Sabi, best friend? Sino best friend? Sabi ko, si Holy Spirit. Sabi ko, Holy Spirit, pakita mo nga sa akin nasa ng remote. Yung pala, tapos paglakad kong ganyan, kinuha ko ang walis, talagang ilang step lang, dumiretso ako dun sa walis, pagkuha ko po, nasa ilalim lang ng walis. Maraming beses ko na po yung napatunayan na wala ang susi niya, may kailangan na gamit sa dental clinic, yung kwintas ko nawawala, yung alahas ko. Ang sarap po. So, i-practice natin, magkaroon tayo ng fellowship with the Holy Spirit. So, yun po, sabi po, so for me, naniniwala ako na hindi kailangan ng exact word, hindi kailangan pagbuklat mo, meron ng, ito sinabi ni Lord. Patapos nakita mo, nagbigti si Judas. Hindi yung kalooban ni Lord na magbigti ka. Hindi po yun. Hindi po yun. Hindi po ganun yun. You have to be led by the Holy Spirit at alam po ninyo yan sa puso nyo. Kung, ito yung susi. Kung nakababad ka lagi sa Panginoon, ipapaalala niya sa iyo yung salita na na-store sa puso mo na this is the way. Ito dapat mong gawin. Kasi, saan ka kukuha? Paano mo malalaman? Nakababad ka lagi sa balita. O baka sabihin sa iyo, pumunta ka doon sa West Philippine Sea. Ayun, nagkakagulo doon. Kasi kung saan ka nakababad, diba, doon mo makikita yung yun ang mas lagi mong makikita. So yung desire po natin, dapat laging nag-a-agree sa salita ng Diyos. Dapat po laging naka-align sa word ni God. At yun po, may invitation na ngayon si Jesus kay Pedro. Sabi niya, come. Which means Jesus is inviting Peter to follow him and do exactly what he did. Pinapalabas na po siya ni Jesus sa bangka. Kaya naman si Pedro, ano pong naging tugon niya? Sabi diyan, and when Peter had come down out, so lumabas po siya ng bangka, and he walked on the water to go to Jesus. So nakikita niyo yung picture, ganyan, no? Pinuntahan niya si Jesus, so nakailang hakbang siya. Diba? And Peter is the only na tao, siya lamang yung tao sa Bible ang nakalakad sa tubig. Meron pong mga nangyari after that, di ba? Nung inalis niya ang paningin niya kay Jesus, unti-unti siyang lumubog. And some critics, yun po yung minamagnify nila. Na dahil sa pagiging bold, pagiging bida-bida ni Pedro, ayan, lumubog tuloy siya. Yun ang nakikita nila. Pero ito, ang ganda po nito. Si Peter, he stepped out of faith. Hindi niya alintana yung bagyo sa paligid niya. Hindi niya alintana ang sitwasyon. At nakalakad po siya sa tubig. Bakit? Kasi may pinanghahawakan siyang pangako ng Lord. So kapag ang Lord po nag-iimbita sa atin, talagang hindi po madali yung kanyang pagtawag sa atin. It's always not easy. It's always hard to obey God. Bakit? Kasi po, ayaw nating lumabas doon sa comfort zone natin. Kasi pag lumabas tayo, nakakatakot. Kaya tayo natatakot kasi nakatingin tayo sa negative. What if sa mga what if? Nakatingin tayo sa malakas na hangin. Nakatingin tayo sa bagyo. Paano kung pagsunod ko kay Lord, magutom ang pamilya ko? Paano kung pagsunod kay Lord, ma-persecute ako, i-bash ako? Paano kung magkamali-mali naman ako ng pagsasalita, pag-share? What if, what if, what if? But if our eyes are fixed on Jesus, nothing is too hard and nothing will be impossible for us. Because we know He is with us as we soar on the troubled water. As we walk on the troubled water.
Nagmumukha lang pong mahirap ang ipinapagawa sa atin ng Diyos kasi ayaw nating umalis ng bangka. Ayaw, nasanay na kasi tayo doon for how many years, for the longest time of my life, of our lives, eto na yung buhay ko. Sapat na sa akin na nakikinig lang ako. Diba, ang Panginoon po lagi po yung nag-iimbita sa atin. Ang Panginoong Diyos po wala po sa loob ng bangka. Nandun po siya sa labas. Naghihintay na may magtaas ng kamay na, Lord, tell me to come over there to you. Alam niyo po sa paligid natin, pasama ng pasama ang mundo. Totoo po yan, sabi sa Efeso. Favorite ko po yun yung Ephesians 5, anong verse nun? Basta sa Ephesians 5, redeeming the time because the days are evil. So for me, napakaraming Kristiyano natin. Pero ilan kaya ang humakbang palabas ng bangka? Ilan kaya ang humakbang para maging army ni Lord? Ilan kaya ang humakbang para ipamalita ang magandang balita ng Diyos? Ilan kaya ang humakbang palabas ng bangka para sabihin na mahal ka ni Lord? Diba? So yun po, mahirap lumabas ng bangka. Mahirap kasi nakafocus po tayo doon sa mga what if natin. Halimbawa na lang, marami tayong pera. Hindi tayo makapagbigay ng tulong pinansyal kasi nagiging comfort natin yung pera. Paano kung maubos yung pera ko? Baka maubos, di nawalan pa ako. So, di ba, ano yung mas nakikita niya? Mas nakikita niya na ang pera ang kanyang source. Mas lumalaki ang pera at lumiliit na ang Panginoon. So, ganun po kasi yun Pag nakatingin po tayo sa sitwasyon, nakatingin tayo sa mga bagay-bagay na nasa paligid natin, lumiliit na po ang Diyos. Sometimes nga nawawala na talaga sa picture. So, are you willing to get out of the boat and face the big waves and the strong wind like Peter? Amen. Hindi kailangang enggrande, hindi kailangang bonggam-bongga ang paglabas ng bangka. Amen? You will not be able to step out of the boat if your eyes are always in the boat. Diba? Totoo naman talaga. Kasi, ganda-ganda naman ang bahay ko. Laki-laki naman ang bahay ko. Komportable na ako dito. Ligtas naman ako. May relationship naman ako kay Lord. Okay na ako dito. So, yun po Yun po yung nagiging hadlang para sa kalooban ng Lord sa atin. So again, Matthew 14 verse 30, anong nangyari? So yun po, nakalakad na si Pedro sa tubig. But when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. Save me, Lord, he shouted. Peter saw the strong winds and the waves. So kani-kanina lang doon sa binasa natin, bago pa niya makita si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, alam niya naman na malakas talaga yung alon at malakas talaga yung hangin. Pero bakit ngayon, pero nawala yon nung nakita niya si Jesus at nakalabas pa nga siya ng bangka at nakalakad pa nga. So, bakit ngayon, nang napatingin lang siya sa strong wind, malakas na hangin at alon, bigla siyang natakot. At bigla, unti-unti na siyang lumubog. Kasi sabi diyan, he saw the strong wind. Na-divert na yung attention niya sa sitwasyon. Nawala na ang paningin niya sa Panginoong Yesus. Nalimutan niya na ang salita, ang pangako ng Diyos sa kanya na come. Pag ang Lord nagsabing come, ibig sabihin, kasama mo siya. So, hindi ka dapat matakot. You will do the impossible. Diba? So, yun po ang nangyari. Unti-unti po siyang lumubog.
Sa pagsunod po natin sa Panginoon, sa paglabas natin sa comfort zone natin o sa bangka natin, hindi tayo pinangakuan ng Diyos na mawawala ang mga bagyo sa buhay natin. Nung nag-step out po si Peter sa bangka, kumalma ba ang tubig? Hindi po, wala pong nabanggit doon sa binasa natin. Ibig sabihin, the same situation pa din. Ang nasa paligid niya, malakas ang bagyo. Pero nakarating siya sa Panginoong Hesus. So, ganun din po sa pagsunod natin sa Lord. May mga distraction along the way. May mga problema kung ano-ano ibabato ng kaaway or maybe resulta ng mga maling desisyon natin sa buhay. May mga pagsubok po tayong kakaharapin sa buhay natin. So, mas lumalaki lang po yung problema kapag doon, yun lang lagi nating tiningnan. Kapag mas malaki na po ang problema, para na po tayong si Peter na unti-unti na tayong nilalamon ng problema. Unti-unti na pala tayong lumulubog kasi po nawala na sa picture ang Lord. Sabi sa verse 30 to 31, but basahin natin yung karugtong ha. Basahin ko ulit. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried out, saying, Lord, save me. And immediately, Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, O you of little faith, why did you doubt? Nung unti-unti na pong lumulubog si Peter, sumigaw siya ng, Lord, save me. Kayo po ba nung nagkaroon po kayo ng mabigat na problema, sunod-sunod na problema, nasabi nyo ba yan sa buhay nyo? Minsan ba nasabi nyo yan, Lord, ligtas mo ako dito. Lord, help! Kasi po ako, nasabi ko po yan ng maraming beses. Lagi po akong humihingi ng tulong sa Panginoon. Kapag tingin ko imposible na talaga, wala na akong magagawa, doon tayo humihingi ng tulong pag we reach rock bottom. Why not simula pa lang mayroon na tayo nakikitang problema, humingi na tayo ng tulong, no? But what I realize here in this verse is, it is okay to admit to the Lord na natatakot ka. Huwag na tayong magtapang-tapangan. It is okay na aminin sa Lord na nanghihina ka. And it is okay na hindi mo na kaya at di mo na alam ang gagawin mo, kaya sumigaw ka, Lord, save me! Cry out to God, you need help. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Tama na, ang galing-galingan. Stop faking it until you make it. Minsan ganyan tayo. Papakita ko sa buong mundo, napakalakas ng pananampalataya ko. Di dapat nila mahalata, lalo na sa mga preacher, sa mga humaharap dito. Naranasan ko po yan Sabi ko, ganito pala ang pagsunod sa Lord. Nagpipreach ka ng gospel, lumalabas ka ng comfort zone to lead a Bible study, to reach the unbeliever, mag-share ka ng magandang balita na mahal sila ng Diyos. Pero ano pang maririnig mo sa kanila? Diba? O kaya ano pa ang dadating sa'yo? Diba? Kung ano-anong pagsubok, kung ano-anong problema na parang hindi mo na kaya. Nakala ko ba, minsan ilalagay ng kaaway sa isip mo na, o akala ko ba, pagka nasa will ka ni Lord, magiging better ang buhay mo? Bakit parang bitter yata ang kinalabasan? Hindi po May kaaway po kasi tayo na ang purpose to steal, kill, and destroy. So ito po, itong Lord save me, ang last time kong sinabi to, nung meron po akong meron kaming financial problem na matindi. Kasi, alam ko po na narinig nyo na tong testimony na to, na talagang naubos na yung ipon namin kasi nagdoble-doble na yung gastos namin. Simula nung nagkaroon kami ng bahay, daming pinapaayos. Ewan ko ba kung humina ang kita namin o naging magastos lang kami, di ko alam Pero talagang hanggang namalaya na lang namin, napigang-piga na yung bulsa namin at wala na kaming ilalabas. Kung kumikita man kami, enough for us to eat. Enough na meron kaming pambayad sa mga basic need.
So dumating po ako sa punto na talagang nanlalambot na ako. Tumawag na, nakailang declare na ako, ginamit ko na yung authority ko as a believer, pero wala talaga eh. So parang, aminin ko po, parang lumiliit na yung pananampalataya ko. Parang ako, etong verse na to, parang ako po yan. When I saw that the wind was boisterous, I was afraid. And I began to sink and I cried out, saying, Lord, save me. And immediately, ang ganda po nung kasunod eh. So yun, I cried out to God. Sabi ko, Lord, 100,000 ang kailangan namin ngayong buwan na to, may babayaran kami. Pero wala na po kong makita dito sa aking bank account, sa mga bank account namin, maintaining balance na lang. Di ako nahihiyang aminin. Kapag ang isang bagay ay totoo, wag po nating ikahiya. I know God is pleased when we speak the truth. Maintaining balance na lang. Ang daming nakahalera. Nakikita ko na yung mga parating na bayarin. Kayo siguro, hindi ko alam kung ano ang sitwasyon nyo. Pero sabihin ng iba, pera lang yan, di ka dapat ma-depress, di ka dapat mawala ng pag-asa, pera lang yan. Pero ang dami po talaga nadidepress sa pera. Kung wala ang Panginoon, siguro depressed na din talaga ako. Pero salamat that the Lord saves. Paulit-ulit niya tayong ililigtas, hindi lang once. Depende sa sitwasyon na kailangan mo. Immediately, Jesus will stretch out His hand for you and caught Him dahil unti-unti ka nang lumulubog. Ano lang kailangan mong gawin? Call unto God. Cry out. Cry out what you need to God. Swallow your pride. Stop faking the situation until you make it. Walang nakakahiya po doon. So, abot-abot na ang pangangailangan namin, 100,000 for this month. Sabi ko, for that month, 100,000 pala ang kailangan namin. Paparating na. Nakikita mo na yung ihip ng hangin, umiiba na yung lakas ng hangin, nakikita mo na yung ulap, kumbaga, nangingitim na, parating na ang bagyo. Unti-unti na yung kalmadong dagat, unti-unti na lumalakas ang alon. Ginawa mo na lahat, pero walang nabagong sitwasyon. So nakalakad ako sa tubig kasama ang Panginoong Yesus, pero the moment I took my eyes off of Jesus, I began to sink. Unti-unti lumulubog na ako, and the only word that come out of my mouth is, Lord, save me. Lord, help me. And true enough, immediately Jesus stretched out His hand for me. At namalayan ko, nagkaroon po ako ng 100,000 supernatural sa bank account ko. Sinong makakagawa nun? It is only the miracle of God. And up until now, nangyari po yun, March, up until now, wala namang naghabol. At kahit maghabol kayo sa Panginoon, dahil ubos na. And I will ask again, Lord, give another one. At hindi mapapagod ang Diyos na magbigay sa iyo. Dahil napakayaman ng ating Diyos. Amen? So 100,000 para sa bayarin ko ng buwan na yon. Kailangan ko yon. Tapos may nag-message pa sa amin na mag-prepare kayo ng 103 or 113,000 kasi po turnover na ng kondo namin. Corporation kami. Sabi ko nga, namumroblema nga ako sa monthly bill namin. Kailangan ko nga ng 100,000. Tapos dadating pa yung message na yan na kailangan ko na naman ng 100,000. Pigang-piga na nga eh. Wala na nga mapiga. Tapos ayan pa, nag-message pa. Talagang sabi ko, Lord, pag hindi kumilos ang Lord, lulubog ako. Kung hindi niya ako iaahon, unti-unti na ako lumulubog gaya ni Peter. And you know how I imagine it? Yung pagyuko ni Jesus na yan, na halos andito na pala yung tubig, na ang sitwasyon ko, lubog na ako. Kinuha ni Jesus yung kamay ko, tapos na-imagine ko, meron siyang nakakipit na pera. Habang inaabot niya, ayan na yung kailangan mo, ahon na dyan. Ganon ko siya nakikita.
Napakabuti ng Diyos. That's the power of keeping your eyes on Jesus. He will be your present help in trouble. Amen? Hallelujah. So yun eh. Dahil lagi tayong nakatingin sa sitwasyon, lumiliit na ang Panginoon. Nawawala na nga ang Panginoon, piling mo pinabayaan ka na ni Lord. Pero kung patuloy kang nakatingin sa pangako ng Panginoon, anuman ang bagyo sa labas, nasa loob ka ng pangako niya. Alam mo that He will never leave you nor forsake you. Alam mo that He will supply all your needs according to His riches in glory and in Christ Jesus. Amen? Alam mo na by His stripes you were healed. Hindi ka pa tapos sa isang problema, may parating na naman. Hindi ka pa tapos doon sa dalawa, may dadating na naman. Hindi po tayo nauubusan ng problema. Amen? Totoo po yan. That's the reality. Kaya, lagi po tayong humingi ng tulong sa Diyos. Huwag natin solohin yan. God is with us. Amen? Ito pa po yung isang may highlight dyan, sabi ni Jesus. And immediately Jesus stretched out His hand and caught him and said to him, O you of little faith, why did you doubt? Sabi ni Lord sa akin, ang liit ng pananampalataya mo. Parang, inaangkin ko po yung verse na yan eh. Ang liit ng pananampalataya mo, bakit ka nagdududa? Kasi pag nagduda tayo, lulubog tayo eh. Pero alam nyo po, hindi niya sinabi yan para i-condemn tayo. There is nothing wrong with little faith. A little faith is better than no faith. Sabi po sa Matthew 17:20, ano sabi doon? If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will be moved. And nothing will be impossible for you. Sinong tao naman kaya ang basta na lang maglalagay ng 100,000 sa account ko na mismong sa oras na yon ay the same amount ang kailangan ko? Aksidente yun? Coincidence ba yun? Hindi, tinugon ng Panginoon ang panalangin ko. Hindi dahil malakas akong manalangin. Kundi dahil mabuti ang Diyos, dahil alam niya na kailangan ko siya. And He proved Himself faithful to us. He proved Himself that His word is true and faithful. To me, na lumiliit ang pananampalataya. So it's okay na maliit lang ang pananampalataya. Sometimes we are so amazed doon sa mga taong ang laki-laki ng pananampalataya. Pero ma-amaze ka din doon sa maliit ang pananampalataya because they can move mountains. Diba? Alam niyo po sa Panginoon, hindi niya tinitingnan kung gaano kalaki o kaliit ang pananampalataya mo. Gaya sa pagbibigay, hindi niya tinitingnan kung gaano kalaki o kaliit ang ibinigay mo. Sa Lord, ang mahalaga may pananampalataya ka. Kasi ang sabi sa Hebrews 11:6, it is impossible to please God without faith. Faith lang po ang susi. Diba? We have been saved by grace through faith. Diba? So faith lang po ang requirement ni Lord sa atin. At doon sa pagbibigay, ang requirement po ni Lord sa atin, wala siyang requirement, kundi ang tinitingnan niya lang po ay ang puso natin. The motives of our heart. Hindi niya tinitingnan yung amount. Amen? Kasi po, tandaan po natin na si Jesus po is the author and finisher of our faith. Sabi po yan sa Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Manatili tayong nakatingin sa Panginoong Jesus. Why? Because Jesus is the foundation of our faith. He is our firm foundation.
Diba? Kaya tayo may pananampalataya ay dahil sa Kanya nanggaling ang pananampalataya na yon. Sabi po sa Matthew 14:32 verse 33, parang wala yata yun dyan. Kanina ko lang to ginawa kasi sabi ko, na-miss ko tong verse na to kaninang umaga. When they climbed back into the boat, the wind stopped. And then the disciples worship Him. You really are the Son of God, they exclaimed. Sabi dyan, when they climbed back into the boat, the wind stopped. So, ibig sabihin, nung tinulungan siya ni Jesus, nung dumating si Jesus sa picture, kumalma na ang dagat, yung hangin hindi na lumakas, humina na, nawala ang bagyo. Why? Kasi gaya na sinabi ko kanina, Jesus is the only help we can find in times of trouble. Anong sabi sa Psalm 112, verse 1 to 2? I look up to the mountains. Where does my help comes from? My help comes from the Lord who made heaven and earth. So ang ating pong tulong, kung saan-saan tayo tumitingin. Nung araw, sa mga bundok sila tumitingin. Baka nandun ang provision ni Lord. Baka nandun ang sagot ni Lord sa pangangailangan ko. Ako, ang tinitingnan ko, sino kaya ang, tinitingnan ko yung mga pasyente. Dapat na magsipunta na yung mga pasyente. O kaya, tinitingnan ko na yung mga bangko. Ano kaya yung bangko ang loloanan ko? Yan tayo eh. Pag tayong kumilos, meron tayong malaking pangangailangan, mangungutang tayo. 'Di ba? But Psalm 121 remind me that Jesus is our present help in trouble. Amen? Kung ano man yung trouble na kinakaharap nyo ngayon, si Jesus lamang po ang ating present help, ang ating tulong na mapupuntahan, ang kailangan natin. So remember that the power of faith is simply keeping our eyes fixed on Jesus. So for me, this is my definition of faith. That faith is keeping your eyes fixed on Jesus. 'Di ba? Manatili tayong nakatingin sa Panginoong Hesus, sa mga pangako niya. Huwag na nating tingnan ang paligid natin. Huwag na tayong mag-overthink na baka ganito, baka ganyan. Actually, napakahaba po nitong preaching ko na to, pero for the sake of time, sinortcut ko na lang po kay Peter na lang po ako nag-focus. Pero ang dami ko pong gustong ibahagi. So, eto po, dito ko po gusto tapusin yung mensahe dahil meron na time na tayo. Remember that the power of faith is simply keeping our eyes fixed on Jesus. Do not be afraid to step out of the boat and face the raging sea and the strong wind because Jesus is there outside the boat. He is our firm foundation of our faith. Whatever there is outside the boat, hindi tayo masishaken. Dahil kasama natin ang Panginoong Hesus. We will not be shaken because our God is right beside us. Amen. Sige po, tinatawagan ko po ang praise and worship team. At awitin po natin tong kanta na to. Napakabuti ng Lord. So, ang encouragement ko po, huwag po tayong matakot. Patuloy lamang po nating tingnan ang Panginoong Hesus. Huwag po nating tingnan ang sitwasyon kasi nakakatakot po talaga. Nakakakaba po ang mga sitwasyon. Pero kung tayo po ay patuloy na nakatingin lamang sa Panginoong Hesus, makikita natin yung desire ng puso natin, magkakaroon tayo ng peace that has peace that makes no sense, sabi nung kanta dito sa Firm Foundation. Sabi ko, why peace that makes no sense? Kasi sabi sa Philippians 4:7, and the God of peace, bibigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos, which surpasses all understanding. Yung kapayapaan na hindi mo maintindihan, hindi mo maipaliwanag. Diba? Sige po, let's sing this song.
Hallelujah. Thank you, Lord God. May this song encourage you. Tayo po tayo. Sabayan niyo po yung lyrics. It will encourage you.
should we be afraid? You will not fail. Never, never will you ever fail us, O God. Because you are faithful. You prove yourself faithful, Father God, and your words are true and faithful. We have tasted and see that you are good. We have tasted and see your miracles, your blessing. That's why, Lord, thank you for the encouragement of your word. Hallelujah. Our faith is indeed built on you. We are unshakable of the storms of the raging sea, whatever it is in our surrounding, Lord God. We will not be shaken because you are with us. Oh, thank you, Lord. We praise you. Come on, church. Let's praise and worship the Lord. He is worthy of our praise and worship. He never failed us. He never failed you. Whatever situations you have right now, He's standing right beside you. Hindi ka niya iniwan. Hindi tayo iniwan ng ating Diyos. Napakabuti mo, aming Diyos. Lord, wala kaming masabi kundi salamat. Lord, salamat sa opportunity. Nandito ako sa harapan ng aking mga kapatid. Most of my life, Lord, nandun ako sa sulok ng bahay ko. And true enough, Lord, hindi madali to step out of the boat. Sari-sari ng bagyo, Lord. Sari-sari na yung nararanasan namin. But we are the living testimony, Lord God, of your faithfulness. That we are indeed standing on the solid rock, that our faith is on the firm foundation, because you are the author and the finisher of our faith, Lord. That's why we will not be shaken. But instead, Lord God, we have peace that makes no sense. Hallelujah. We can laugh, we can rejoice in the midst of trials and tribulations, in the midst of challenges in life. Lord, pinipilit namin kayanin, but we realize, Lord, we need you. We need your help because you are our very present help in trouble. Napapagod na yung katawan lupa namin, Lord, but you are our strength. Father God, whenever we are in your presence, Lord, we found our strength in you. Because when we are weak, then we are strong in you. Hallelujah. Thank you, Lord, for this wonderful day, for this wonderful time. Na busog kami, Lord, ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Masarap magpuri sa iyo, Panginoon. Father God, we thank you for this day. We thank you that my brethren, that your people is here. And lalabas sila, Panginoon, na punong-puno ng lakas. Bitbit nila ang lakas, ang pag-asa, dahil we keep our eyes fixed on you. Lalabas kami sa lugar na to na we keep our eyes fixed on you, and we will never be shaken. Father God, thank you, Lord, because we are built on you. Our house is built on you. Lord, salamat, Panginoon. Ano man ang pangangailangan ng mga kapatid ko dito, Lord God. Financially man, Panginoon. May mga kakulangan, may mga pangangailangan. Panginoon, maraming salamat, Lord, that you have already provided because you are our shepherd. Sabi mo, if you are our shepherd, we will not lack. Lord, because we put our trust in you, sabi mo, those who trust in you will not lack any good thing. Because we put our trust in you, you said, Lord, that you will not withhold good things from us. And because we trust in you, Lord God, you said that blessed is the man who trusts in the Lord. Because he will be like a tree planted by the streams of water. At yung pong aming ugat ay naaabot yung riverbank, Father God. That's why hindi natutuyo ang mga dahon namin. Anumang tagtuyo, tag-init ang dumating, Lord God, nananatili itong berde at sariwa. At kahit anumang panahon, Lord God, kami ay hitik sa bunga, meron pa rin kaming inilalabas because you are our provider.
because we trust you. Blessed is the man whose trust is in the Lord. Lord, thank you, Lord. Kung ano man po, Panginoon, kung may mga karamdaman man, Panginoon, ang mga kapatid namin dito, in the name of Jesus, thank you, Lord, that they are healed. By your stripes, we are healed, O God. Thank you, Lord, that we have divine health, Lord God. Healthy body. Thank you, Lord, that we have good mental health, O God. Thank you, Lord. Lord, kung meron mang mga problema sa pamilya, sa relationship, sa kapatid, Panginoon, I speak peace and love be upon you. Let the peace of God be in your family. Let the love of God flows. Mag-overflow sa pamilya in the name of Jesus. May you be reminded of the love of God that He first loved you. That's why yung love na tinanggap mo sa Panginoon ay mag-overflow. Father God, we thank you for this evening. Thank you, Lord God, that every need is already met, O God, in Jesus' name. Ano man yung mga sitwasyon, Lord God, we will keep our eyes on you. Because we know that as we keep our eyes on you, lumalaki ka, Panginoon, at lumiliit ang problema. So, Father God, thank you, Lord God, for this day. We honor you. We bless your name. In Jesus' name, amen.